Amen. Purihin ng Diyos na bigyan ng pribilehyo na muli ay makatayo sa inyong harapan. Salamat sa Panginoon sa pagpapala na natamo natin kanina sa pag-aaral, kanyang banal na salita at patungkol sa pag-ibig. Salamat sa matamis na fellowship ng mga kapatid. Pagamat tayo ay nasa virtual pa rin, salamat na sa pakikisama ng bawat isa. Maging ating mga kapatid na sa Pilipinas, medyo puyat na sila pero salamat sa kanilang pag-ibig na nakakasama natin sila at maging sa ating mga kapatid sa iba't ibang lugar sa mundo ito. At sama niyo sa prayer sa aking pagtayo para malayo makagawa ang Espiritu Santo na tayo muli mapagpala sa oras na ito sa pag-aaral kanyang banal na salita. Dating buksan po sa Hebrew chapter 11, dito po sa verse 6. Hebrews 11 verse 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya'y tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsihanap. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, that is a rewarder of them that diligently seek Him. Ay po sandaling nalangin. Ang banal na Panginoon sa lahat, pinupurihan ka namin, Panginoon, pinapasalamatan sa iyong kadakilaan, sa iyong buhay, sa gandang loob. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Nagkaroon mga pribilehong ito na kami muli mag-aaral ng banal na salita. Dalangin namin namang Diyos yung patnubay at paggabay na ikaw magbasbas, pag-aaral na ito. Sa iyong alipin at tinayo, pahindapatin mo siya. Ikaw mangusap, Panginoon. Ikaw magsalita. Padama yung banal na presensya at pag-ibig, Panginoon. Sa mga salitang ito, Amang Diyos, muli kami makakain. Aming mga kaluluwa, Amang Diyos, ay mabusog, mapalakas. At higit sa lahat, bigay muli ng inspirasyon sa bawat isa. Higit kaming mapaglingkod, mapagtapat, mapagtagumpay. Hindi lang kami, Amang Diyos, kundi lang din sa makikinig at manunod sa oras na ito. Pagpalain mong bawat isa sa bawat pangailangan sa iyong buhay spiritual. Na ang kinahitagumpay ng gagaling sa iyo, in Jesus' name we pray. At ang pamagat po ng pag-aaralan natin, minamahal na kapatid, the faith that pleases God. Walang pananampalataya nakakalugod sa Diyos. Ano mga minamahal na kapatid sa Panginoon, yung population ng buong mundo ngayon ay maabot na ng almost 8 billion. At dito sa 8 billion na ito, mayroong 5 malalaking religion na sila ay naniniwala sa Diyos. Ang number 1 dyan, yung Christianity. Ito yung pinakamarami. Pangalawa, yung Islam. Pangatlo, yung Hinduism. Tapos yung Judaism. Pagkatapos yung Buddhism. Ngayon, lahat ito ay naniniwala na mayroong Diyos. Ang tanong mga minamahal na kapatid, yung bang pananampalataya? Pinatay ko. Malakas na po ba? Maliwanag na? Amen. Okay. Okay. Ulitin ko po, no? Merong 5 malalaking religion sa buong mundo. Ito yung Christianity, yung Islam, Hinduism,
tapos yung Judaism at Buddhism. Dito, meron silang pananampalataya. Ang tanong doon, mga kapatid, yung pananampalataya ba na nasa mga ito ay kalugod-lugod sa Diyos? Sapagkat, sabi rito sa ating nabasa, na kung walang pananampalataya, ay di maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. So, unang-una, ang yung walang pananampalataya, paniniwala sa Diyos, kailangan di makapagbigay kaluguran sa Diyos. At sino yung mga yun? Yung mga atheist, kabilang din sa mga grupo rin yan, pang-anim na grupo yan. Ngunit, sa karamihan ng religion, sa buong mundo ngayon, naniniwala rin sila na sa Diyos. At sa mga religion na yung natukoy natin, mayroong kanya-kanya libro, may kanya-kanyang doktrina, at mayroon ding mga sinusunod na sa kanila ito ay ayon sa Diyos. Mga kapatid, kaya natin ito napag-aaralan sapagkat isang bagay ang may kulang sa mga bawat religion na ito. Pupunta muna tayo doon sa Islam. Islam, kilala nila ang Panginoon. Pero kilala nila as a prophet. Sa Hinduism, it's a polytheistic religion. Ibig sabihin, sumasamba siya sa maraming Diyos. Ang dami lang Diyos mga yan sa Hinduism. Wala doon ang Panginoon. Sa Judaism, hindi nila tinanggap ang Panginoon bilang Diyos at Messiah. Yung pagkakaiba ron. Ngunit sa Buddhism, hindi daw to religion, it's a way of life. Sa Christianity, mga kapatid, diyan tinanggap ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Ngunit mga kapatid, under the umbrella of Christianity, mayroong tinatawag na nominal Christians o mga iba't ibang religion na nakapaloob dito sa ilalim na ito. At tayo magpo-focus dito sa Christianity sapagkat sa pamagitan ng Ebanghelyo ng Panginoon, mga minamahal na kapatid, pinahiwatig at pinaalam ng Diyos sa bawat isa na paano magkaroon ng isang pananampalataya na nakakalugod sa Diyos. Alam mo ba na ang pinakamasayang at pinakamagalak na parte ng isang buhay ng isang Kristiyano na maalaman ang kanyang pananampalataya ay kalugod-lugod sa Panginoon. Faith is the way to connect to God. Mga kapatid, ngunit anong klaseng pananampalataya yun na ito'y nakakaroon ng tunay na connection sa Panginoon? At higit sa lahat, mga kapatid, maalaman natin na ang pananampalataya, ito'y paniniwala, is believing in the existence of God. Naniniwala ka na mayroong Diyos. Amen? Amen. Pero, sabi doon sa James, yung demonyo daw, ang mga demonyo rin daw ay naniniwala sa Diyos. Ngunit hindi lang na ituloy umpisa na mayroong paniniwala sa Diyos, naniniwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, naniniwala tayo doon sa kagandahan, loob at kahabagan ng Panginoon. Pati yung katangian ng Diyos, na kung paano natin nalalaman ang mga bagay na ito. Higit natin makikilala ang Panginoon at ito magkakaroon ng karagdagan sa ating pananampalataya. But isang parte na makita natin sa pananampalataya, mga kapatid, na hindi lang natin pinaniniwalaan ng Diyos, dapat pinapaniwalaan din natin ang kanyang banal na salita. We have to believe that the Word of God is true. Na ito'y buhay, mga kapatid. Now, with the gospel dispensation, there's abundance of revelation dito, mga binamahal na kapatid. Kaya tayo nag-aaral salita ng Diyos, hinihimay-himay ito. Pinapaliwanag na higit natin maalaman, makilala ang Diyos, makita natin ang kanyang kabutihan, at higit sa lahat makita natin, mga kapatid, kung paano tayo minamahal ng Panginoon. Na ibig niya tayong pagpalain.
Ito ang dakilang hangarin ng Diyos, mga kapatid. At yun ay nag-uumpisa sa pag-ibig. Ang ganda yung pag-aaral natin kanina sa pag-ibig. That for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but will have everlasting life. Napakaganda yung John 3:16 na yan, mga kapatid. Ngunit dapat yun ang kahulugan ng ating pananampalataya upang ito'y maging kalugod-lugod sa Diyos. So we're talking about a biblical faith. That faith that is based upon the gospel of Christ, mga kapatid. Ngayon, kaya ko nasabi, dahil maraming mga relihiyon in the name of Christianity, mga kapatid, na mayroon din nananampalataya din sila sa Panginoon. Mga kapatid, it's hypocrisy na ito isang paimbabaw na nananampalataya ka sa Diyos pero ang kanyang banal na salita ay hindi mo pinapaniwalaan sapagkat hindi ito makita sa buhay natin. Kaya sa mga oras na ito, mga kapatid, alam ko na sa bawat isa sa atin, nasa atin tunay na pananampalataya. Ngunit for the sake of our listeners, our viewers, maging sa mga makikinig pa rito, sa pamagitan ng pagpapayag ng kanyang ebanghelyo, makita nila ang tunay na pananampalataya na nakakapagbigay lugod sa Diyos. Faith that pleases God. Hindi yung pananampalataya na nagbibigay lugod sa tao, kundi ito'y nagbibigay lugod sa Diyos. Kasi may mga pananampalataya na ang tao ang binibigyan ng kaluguran. In the name of Christ. Kaya mga kapatid, ano na lang ang masasabi natin doon? Ito'y walang kabuluhan. Kaya sa pag-umpisa natin dito, sabi sa ating binasa, without faith it is impossible to please Him, for he who comes to God must believe that He is. And that is the rewarder of those who diligently seek Him. At unang-una na pag-aaralan natin, babasahin natin dito sa Romans chapter 10. Romans chapter 10, verse 8, 9, at saka 10. Sabi dito, kung titignan natin at ating basahin dito, sabi niya, datapwat ano ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, sa iyong bibig at sa iyong puso. Sa mga tuwid bagay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangaral. Sapagkat kung ipapahayag mo ang iyong bibig, si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli sa Diyos, sa matay ay maliligtas ka. Sapagkat ang tayo nananampalataya ng puso sa ikatutuwid, at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Ito yung unang-una na tinutukoy dito ni Pablo sa mga taga-Roma na nakapagbigay lugod sa Diyos. Bakit? Faith that will gain God's righteousness. Mga kapatid, sabi rito sa verse 10, ang tao'y nananampalataya ng puso sa ikatutuwid. Amen? Sa ikatutuwid at ginagawa sa pamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. Yan ang gustong mapunta sa atin. Nagkaroon tayong pananampalataya na mapunta sa atin ang katwiran ng Diyos sa ikatutuwid. Ngayon, paano mangyayari yan? Sabi nga rito, kung ipapahayag mo sa verse 9, kung ipapahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siya maguli ng Diyos sa mapatay ay maliligtas ka. When you confess
in your mouth that Jesus is the Lord. Mga kapatid, ito yung confession. Pag kinonfess mo, tinatanggap mo. Pinapatuto mo na tinatanggap mo ang Panginoon bilang Diyos, bilang Panginoon at tagapagligtas. You have to, that's why yun ang sinasabi, you accept the Lord not only as a Lord, but as a Savior. Mga kapatid, iisa lang ang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, kundi ang pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga yung mga tao, hindi sila naliligtas sa kasalanan. Hindi sila nakapamuhay ng matuwid sapagkat hindi nila tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung iba tinatanggap lang sa bibig, mga kapatid, pero hindi tinatanggap sa puso. Ngayon, mga kapatid, ito yung napakaganda sapagkat ito yung doctrinal. Hindi yung pagkaalam lang sa mga doktrina. Nakalugod-lugod ay pananampalataya mo sa Panginoon. Kung hindi, sabi nga sa gawa. Yung pagtanggap sa ating Panginoon, nag-uumpisa sa pakikinig ng kanyang banal na salita. Doon nag-uumpisa ang pananampalataya. Alam niyo ba na nung tayo nilalang ng Diyos, mayroong binigay sa atin yung kakayahan na mananampalataya. Pero dahil sa kasalanan, mga kapatid, yung patay yung ating relasyon sa Panginoon, patay yung ating spiritual dahil sa kasalanan. Hindi tayo makakapanampalataya. Kaya kailanman ang nasa kasalanan hindi makakapanampalataya. Ngunit dumarating ang oras na marinig ng mga patay yung salita ng Diyos at sila'y mabubuhay. Kaya sa pakikinig ng kanyang banal na salita, nag-umpisa pa ng palataya sapagkat yung Espiritu ng Diyos ipinapaunawa yung kalooban ng Panginoon. At binibigyan tayo ngayon ng kakayahan na manampalataya sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Nauunawaan natin kanyang banal na salita. Nauunawaan natin ang kalalagayan sa harapan ng Panginoon. Na kailangan natin ay maligtas. Kailangan natin magsisi. Kailangan natin sumampalataya dun sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At kung ito ay ating magagawa, tayo ngayon ay ililigtas ng Panginoon. Mga kapatid, ito'y karanasan natin. Kaya natin nasasabi dahil alam natin ito, mga kapatid. Ngayon ang nangyayari. Sa pangalan ng Kristyanismo, tinanggap si Kristo, pero nagkakasala pa rin. Paano yan? Na maging kalugod-lugod sa Diyos ang ganung pananampalataya. May makasharing kang Kristiyano, daw siya, dumadalo sa gawain, nagsisimba, nag-fellowship, pero gumagawa pa rin ang kasalanan. Ngunit may mga tao na tinawag ng Diyos mula sa kasalanan, mula sa kadiliman, at sila'y napunta sa kagilala-gilalas na kaliwanagan. Ito yung mga tunay na Kristiyano. Tinawag mula sa kasalanan para mapunta sa katwiran ng Diyos. Magmula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. At salamat sa Panginoon tayo doon ay nakabahagi. Kaya sa buhay natin, mga minamahal mga kapatid, tayo na ngayon ay nabubuhay saan? Sa pananampalataya. The just shall live by the faith. Kaya tinawag na Kristyanismo. Tayo nabubuhay sa pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Lahat ng klase ng pananampalataya, kung nananampalataya ka sa Diyos, dapat tatanggapin mo yung ginawa ng ating Panginoon para tatanggapin ka. Para tanggapin ng Diyos Ama ang iyong pananampalataya. Ngayon, dito sa Hebrews 11, maraming halimbawa rito mga kapatid na nandito. Nandito si Abel, si Enoch, si Noah. Ano ang isang
katangian nasa kanila sa pamagitan kanyang pananampalataya. Si Enoch ay lumakad kasama ang ating Panginoon. At hindi niya naranasan ang kamatayan at siya kinuha siyang buhay. Mga kapatid, nung nakita ng Diyos ang lakad ni Enoch, anong nakita niya doon? Nakita niya ang kanyang anak, ang lakad ng ating Panginoon Kristo. Na dapat yun ang makita sa ating mga kapatid. At yung titingin ng Diyos sa atin, nakikita niya ang ating lakad na kapareho ng kanyang anak. Kapareho ng ating Panginoon. Na lumakad kasama ang ating Panginoon. Sa panahon naman ni Noah, bagamat bago pa dumating ang Panginoon, ito pa sa panahon ni Noah, sinampalatayanan niya yung sinabi ng Diyos sa kanya na huhukuman ng Diyos ang tao dahil sa kanilang kasalanan. At binigyan ng 120 years para gawin yung daong. At ipangaral ang banal na salita. Ngunit for the past 120 years na yon, wawalo lang silang naligtas doon sa daong na yun. Kung paano sa kapanahonan ni Noah hanggang sa kapanahonan natin ngayon, ipinapangaral din ang pagbabalik ng ating Panginoon, yung Judgment Day. Ngunit kokonti pa rin ang nakikinig mo, mga kapatid. Nagkasya na lang sila sa pananampalataya na itinayo ng tao. Pananampalataya na ayon sa kanilang masamang gawa. Paano makapagbigay lugod ng pananampalataya ng mga kapatid? Susunod natin dito mga kapatid, ang pananampalataya na nagbibigay dahilan sa isang Kristiyano na patuloy na makapamuhay na hindi nagkakasala. Sabi nga dun sa sabi na dito sa 1 John, dito po sa chapter 3, verse 9, sabi niya, whosoever is born of God does not commit sin. For his seed remains in him, and he cannot sin because he is born of God. Ang sinuwang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi inananaan sa kanya, siya hindi maaaring magkasala, at sapagkat siya ay pinanganak ng Diyos. Mga kapatid, ang Biblia mismo nagsabi ng sinumang pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Now, kailan natin paliwanag ito? Habang nandito tayo sa libutan ito, we are still subject to sin. But God gave us the power to overcome sinfulness at sa pamagitan ng kanyang biyaya. Sabi nga doon sa Ephesians, tayo naligtas sa pamagitan ng kanyang biyaya, sa pamagitan ng pananampalataya. We are saved with the grace through faith in the Lord. Pero yung faith, yung grace naman yun, ay nagbibigay kapangyarihan para tayo magtagumpay sa kasalanan. Ito ang dapat makita ng Panginoon sa atin. Na hindi tulad ng pinapangaral ng iba na habang nandito tayo, pwede tayo magkasala. Mga kapatid, sino ngayon ang totoo? Sino ngayon ang sinungaling? Binigyan tayo ng freedom sa pamagitan ng ating Panginoon. Sabi nga kanina ni Brother Romel, that's the liberty to do righteousness in the eyes of God, not to commit sin. Because the moment you commit sin, you'll be again in the bondage of sin. Pinalaya tayo sa kasalanan upang magkaroon tayong kalayaan na makapaglingkod sa Diyos. Bagamat tayo nasa virtual fellowship, binigyan tayong kalayaan na makapagpuri sa Kanya.
sa Espiritu ng katotohanan. Nadarama natin, mga kapatid, yung presensya ng Panginoon. Nadarama natin ang pag-ibig ng bawat isa. Nadarama natin, mga kapatid, yung encouragement sa pamagitan ng kanyang banal na salita na ipinapaliwanag ito, na maliwanag, na maunawaan natin. Hindi lang para magkaroon tayong kaalaman, kundi maunawaan natin, hindi lang sa kaisipan, kundi sa puso, sa buhay, upang ito ay maisagawa natin. Diba mga kapaganda, mga kapatid? Kaya napakaganda na bagamat tayo magkakalayo, nagkakaroon pa rin tayo ng fellowship. Alam mo na makamiss ka lang ng isang fellowship. Napakalaging bagay yan. Na kakulangan sa'yo. Makamiss ka ng prayer meeting man lang. Ngayon dapat natin aisipin na sabi nga sa Biblia na huwag niyong pabayaan ang pagtitipon. Kaya ini-encourage natin ang bawat isa. Na as much as possible, ito ang bibigyan natin ng priority, mga kapatid. Na kung paano, ito ang time na tayo kakain ng salita ng Diyos. Ito ang time na nandyan ang Espiritu Santo, ang ating Panginoon, na tinitingnan tayong bawat isa upang busugin tayo ng kanyang banal na salita. Kailangan natin yung aral ng Panginoon. Magbigay sa atin ng encouragement. Sapagkat alam ng Panginoon habang tayo nandito sa lupa, may madaranasin tayong pagsubok, problema, maging karamdaman sa buhay. Kailangan natin ang fellowship ng Panginoon. Kailangan natin fellowship ng kanyang mga anak. Tayo tinawag sa iisang pakikipag-isang fellowship sa Panginoon. Mga kapatid, kaya makita mo, pag naramdaman mo yung tamis ng pakipag-isa sa fellowship, sa prayer meeting sa lahat, ayaw mo nang lumiban dyan. Kaya kita mo, kahapon nakipag-fellowship tayo sa Pilipinas. Advance sila. Sila naman ngayon nakipag-fellowship sa atin. Amen. Kahit saan parte ngayon ng mundo, binigyan tayo ng pribilehyo ng Panginoon na makabahagi sa lahat ng kanyang banal na gawain. Purihin ang Panginoon. Punta tayo dito sa James chapter 4, verse 17. Natin basahin, mga kapatid. Ito po sa James. Chapter 4. Ito po sa verse 17. Sabi po rito, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, sa kasaganaan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, tayo tinuturuan ng Panginoon ang mga bagay na huwag natin gawin at yung mga bagay natin gawin. Alam mo yung sabi sa Biblia, huwag. Makita mo yung sa mga bagay na ginagawa ng tao na itong maging dahilan na hindi sila makapasok sa karera ng Diyos. Sabi niya, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya. Puro huwag yan, di ba mga kapatid? Huwag kang sumamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang uminom, huwag kang mag-drugs. Ang daming huwag yan, mga kapatid. Iyon ang totoong huwag. Pero may mga bagay na ginagawa rin ng Kristiyano. Kaya ito ay nagbibigay ng dahilan na siya manghina. Hindi siya maging kalugod-lugod sa Diyos. Anong unang-una? If you don't study the Word of God and you don't meditate the Word of God, sabi nga, malaking kawalan sa iyo. Sabi sa Biblia, pagbulay-bulayan mo sa araw at gabi ang salita na kasulat dito upang ikaw ay magkaroon ng mabuting kawakasan. Diba sabi dun sa Joshua? But bakit hindi natin nagagawa kung minsan yun na tayo'y mag-aral ng salita ng Diyos? Iba yung kasi yung pag-aaral sa fellowship, sa Bible study o sa mga
prayer meeting. Iba naman yung individual na pag-aaral. Kasi hindi lahat makukuberan sa preaching, sa pag-aaral. Ang lahat, napakarami rito na makukuha natin. Ito ay makukuha naman natin kung mayroon tayong willingness na sumunod doon sa sinasabi ng Panginoon. Sasabihin ba si Biblia kung hindi kinakailangan niya? Ito'y nakakalugod sa Diyos. Alam mo ba na, pag sinabi natin nakakalugod sa Diyos, mahal kita, Panginoon, mahal ko yung banal na salita, nalulugod ang Panginoon. Nakikita niya yung pagsisikap natin. Na ibig natin maalaman pa yung mga bagay na nararapat, magagaling para sa atin. Alam mo ba na pag nagbasa ka ng Biblia, hindi ka maubusan ng topic dyan? You know why? Because the Word of God is infinite. God is infinite. At hindi lang knowledge na nakukuha mo dyan. Wisdom. Kaya inaaralan ng Panginoon para kayo maging matalino, marunong. Sapagkat yung karunungan sa salibutan, mga kapatid, ito'y kamangmangan sa Diyos. Kaya binibigyan ng Diyos yung karunungan ang gagaling sa iyo. Kaya kung tayo nagkukulang ng karunungan, tayo humingi sa Panginoon na may pananampalataya. At ito'y makukuha rin natin, mga kapatid, sa pag-aaral at pag-meditate ng kanyang banal na salita. Amen? Ngayon, neglect to study the Word of God and to meditate. That is a sin of omission or a sin of neglect. Ngayon, isa pa, mga kapatid. Ito'y napakaganda sapagkat naging karanasan natin ng bago-bago pa lang tayo mananampalataya. You see, mayroong dalawang klaseng dapat sinusunod ng tao. Una, yung kalooban niya, at pangalawa, yung kalooban ng Diyos. Pero nung tayo Christian na, sabi niya, we have to seek the will of God in everything in our life. Napakaganda yun. Sapagkat sa ating karanasan, sabi ko nga, kung sinunod mo yung sarili mong kalooban, at yung kalooban na yun, hindi naaayon sa kalooban ng Diyos, makikita mo hindi ito mapagtagumpay. But you see, deep in your heart, pag sinunod mo yung kalooban ng Diyos, ito'y nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. At nakapagbigay din kaluguran sa iyo sapagkat nandiyan ang blessing. Amen? At then yun, mga kapatid. Bilang magulang sa aking mga anak, ibinibigay ko yung the best sa aking mga anak. Pero kung hindi nila tatanggapin at susundin na alam ko na the best na yan, syempre ako'y nasasaktan. Hindi o nalulugod. Gaano pa kaya ating Diyos? Ibinigay sa atin ang Panginoong Jesucristo. Yan ang ating pundasyon ng ating pananampalataya. Ibinigay, iniwanan ng kanyang mga banal na salita. Yan ang pundasyon ng ating pananampalataya. Ngayon, sa mga plano nating sa buhay, mga minamahal na kapatid, napakahalaga yan. That you have to seek the will of God in everything. In our decisions, in our plans, mga kapatid, napakahalaga yan. Sabi ko nga palagi kay Brother Robert, siya binata dito eh. Ultimo yung makakapartner mo sa buhay, idalangin mo sa Diyos yan. Dahil bibigyan ka ng mabuting asawa. Amen? Amen. Yung mabait na babae ay galing sa Panginoon. Ngayon, napakaraming Kristiyana dyan na mga qualified. But still, you have to seek the will of God. Kasi baka kuminsan ang nasusunod yung kalooban mo. Di ba? Faith is not based on our emotion only. Amen? Amen. Pag nag-base ka sa emotion, malakas yung pananampalataya mo dahil masaya ka.
Pero kung malungkot ka, bumabagsak yung pananampalataya mo. Dapat you have to separate your faith from emotion. You have to base your faith from the Word of God, from the will of God. Tandaan natin mga kapatid. Kaya irrespective kung ano ang kalalagayan mo sa oras na ito. Maging masaya ka man o malungkot ka, ano man yung kinakaharap mo. I-base mo yan. Dapat yung pundasyon ng pananampalataya mo ayon sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, isa pa na napakaganda sa Panginoon. Praying. You have to pray without ceasing. Prayer and faith. Mga kapatid, ito yung mga practical application sa Christian living, pero totoo yan. Alam mo ba sa langit, kung babasahin mo yung sa parte ng mga Revelations, kung paano nagpupuri yung mga angels, yung mga banal sa langit. At pag narinig ng Panginoon yung panalangin ng kanyang anak, it touches His heart. Tandaan natin. Yung panalangin na matuwid, yung panalangin ng kanyang anak, dinidinig ng ating Panginoon sapagkat tayo anak ng Diyos. Alright? Out of millions, sabi nga out of billions, children of God. Kahit yung panalangin yung mahina, naririnig ng Panginoon. Sapagkat it touches Him. The prayer of the righteous touches the heart of God. Amen. Kaya tayo mananalangin. Ngayon, alam mo ba na for this year, nagkasakit ako. Almost 2 weeks. Kaya yung boses ko. Sabi ko nga, hindi nga ako na-COVID, pero lahat ng symptoms ko, COVID. Tapos, pagtatrabaho ka, nangihina ka. That's a part. Pero sabi ko, ang Panginoon na magpapagaling. Yung sakit na yan matitigil. Dahil masikit na makapangyarihan ng Panginoon. Amen. Sa ating mga pagsubok, may mga problema, palagi tayo nakatingin dyan. But you see, dapat makita natin na ito lahat ay matatapos in one way or another. Ngayon may mga kapatid tayong may malala ang sakit. Nakikita natin doon sa mga prayer warriors at kailangan din nila yung malaking kahalaga. Pero kung titignan natin, in the eyes of faith, mga kapatid, mayroong solusyon ng Diyos sa bawat isa sa mga ito. Pwede silang pagalingin ng Panginoon. Pwede silang hindi pagalingin ng Panginoon. Kukunin na lang ang kanilang buhay. In one way or another, kung yung kalooban pa rin ang Panginoon nasunod, ito yung blessing pa rin. Kakalugod sa Diyos. You see, to live is Christ, sabi nga ni Pablo. And to die is gain. Tanda natin. Ngayon, kaya nga tayo natin inaaralan, na God give, the faith is given to us as a gift nung tayo nasa Panginoon. It is a gift from the Spirit. Kaya maganda tayo na. Yung gift na yan, na ma-overcome natin ang lahat ng bagay na darating sa atin. And we can overcome that through faith in the Lord. So that we have to believe His promises. That we have to believe what's written in His holy book. That we have to believe that God is with us. Kailan sampalataya natin, nakasama na natin ng Panginoon. This is totoo. Hindi ka, may mga klase ng prayer kasi. Kuminsan may mga mahaba, may mga maiksi. But you see, even a small whisper of prayer, nagdadrive ka, Panginoon, ingatan mo aking pagmamaneho, aking pagbiyahe, mga ating malalhati.
Alam mo, napakalaga sa Panginoon. It pleases Him. Alam ba na nalulugod ang Diyos na tayo pagpalain? Na i-bless tayo? Kung paano ibinigay niya ang ating Panginoong Isus sa atin. That's the greatest gift na ibinigay sa atin. Because with Christ, we have all that grace of salvation, sanctification. The beauty of that words, that teaching, the beauty of the gospel, nasa atin. Hindi lang yun. Ibinilang tayo sa kanyang kaharian. Tayo naging anak ng Diyos. But ano ang dahilan? Upang hindi tayo makipagtulungan sa Panginoon, upang ating pananampalataya maging kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, there's so many hindrances of faith. Yung diablo nagbibigay ng hadlang niya. Sa libutan, yung attractions of the world, sometimes yung relatives natin, yung karelasyon natin. Kaya napakahalaga yung sa pamilya, yung nagkakaisa sa pananampalataya. Kaya kita mo pag yung mag-asawa, yung isa nasa Panginoon, yung isa wala pa. Pero always conflict dyan eh. May struggle, mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos ng kaisan. That's why sabi ko nga palagi, lalo na dun sa mga kabataan natin. Sa kabataan nila, you have start your life with the Lord. Napakaganda. Maglingkod ka na sa Panginoon, magpaghamit ka, and always seek His kingdom. You know? At sa lahat naman ng pangailangan mo, idaragdag yun. That's really good. It pleases God when you seek first His kingdom, His righteousness. It pleases Him. Alam mo ba na sabi nga na bangal tayo makasalanan, binakal tayo ng Diyos. Lalo pa kaya ngayon na tayo nasa Panginoon. Masigit pa ang pagmamahal sa atin. But, hindi naman nababawasan yung pag-ibig ng Diyos. Nang kanyang pag-ibig, sabi nga kanina, hindi gumagawa ng masama. Kaya tayo rin, sabi nga na sa pamagitan din ng pag-ibig, yung ating pananampalataya, it works with love. Yan. Kanina na pa liwanag na ni Brother Romel, pero magdadagdag lang ako ng konti dyan. Faith that works love. And titingnan natin ito basahin natin dito sa Galatians, chapter 5, dito po sa verse 6. Galatians 5. Sabi rito sa Galatians 5:6, sapagkat kay Kristo Jesus, kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamagitan ng pag-ibig. Amen? Faith that works love. Alam mo na yung driving force ng ating pananampalataya sa Diyos, dapat pag-ibig. Sabi nga na nag-umpisa sa pag-ibig, matatapos ang pag-ibig. Sabi nga yung tatlo ang mananatili, pero ang pinakadakilang pag-ibig, yung pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila, ang pag-ibig. So lahat ng mabagay dito sa libutan ay matatapos, maging ating pananampalataya. Maging yung ating mga kaalaman, karunungan matatapos. Tatapos yung paglilingkod, tatapos yung buhay natin. Pero mayroon tayo isang dadalhin, yung pag-ibig. Mga kapatid, ngayon, kung iyan ang driving force ng ating pananampalataya, nandiyan yung with faith comes full obedience.
the motivation of our obedience to the Word of God or to the Lord is love. Kasi kung ang motivation mo lang para hindi ka pumunta sa impyerno, mga kapatid, mababaw yun. Ang pinakamataas na motivation is love. When you have a commitment with the Lord, pag meron kang commitment, kinukomit mo yung sarili mo, pag-ibig yan. Sapagkat ang ikinukomit mo, ang ibinibigay mo sa Panginoon, yung sarili mo. Hindi mo ibibigay ang sarili mo kung hindi mo minamahal ang Panginoon. Ngayon, bakit ipinangaral ng Panginoon yung self-denial? Dahil ibig na i-commit natin buong buo sa Panginoon. Amen? Ang problema, kaya nagkakaroon tayo, sabi nga niya tayo doon, conflict in our faith because walang self-denial. Mga kapatid, lalo na pag sa sarili natin, paano mo may papakita kung sino mahal mo? Mahal mo ba ang Diyos o mahal mo ang sarili mo? Kung minsan nauuna natin mahalin ating sarili kaysa Diyos. Hindi na pagbigay kaluguran mo. Kaya ngayon binigay yung two greatest commandment, mga kapatid. Basahin natin dun sa Mateo na po. Mateo, sa Mark. Mark na lang natin gamitin yan sa Mark. Chapter 12. Dito po sa verse 30. At dito sa Mark 12:30, itiibigin mo ang Panginoon mong Diyos, ang buong puso mo, ang buong kaluluwa mo, ang buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Mga kapatid, tignan mo yung sinabi dito. Paano mo iibigin ang Panginoon mong Diyos sa buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong lakas mo, kundi mo iwanan, ibibigay yung buo yung sarili mo. Hindi mo maiibig. But the moment na ibinigay mo ang lahat sa Panginoon, anong naiwan sa'yo? Wala na. Doon naman, ipapasok ang Panginoon yung pag-ibig ang galing sa Kanya. Mga kapatid, tandaan natin naman na bakit ibinigay ang utos ito ng mismong Panginoon, yung bagong utos na ito, yung law of love. Alam mo kung bakit? Sapagkat sa lahat ng mga Kristiyano, naranasan nila yung pag-ibig ng Diyos. Nung naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, ano ginawa ng Panginoon sa'yo? Namatay siya para sa iyong kasalanan. Iniligtas ka sa kasalanan. Iniligtas ka sa consequences ng kasalanan sa impyerno. At lahat yun, niligtas ka. Anong nasa iyo? Hindi lang utang na loob. Kung hindi, ito ay nagbigay ng dahilan para mahalin mo yung nagligtas sa iyo. Ngunit yung pag-ibig na inilagay sa iyo ay galing din sa Panginoon sapagkat ito ibinuhos sa pamagitan ng Espiritu Santo sa ating puso para kaya nating mahalin ang Diyos. Amen? At iyon ang nakakalugod sa Panginoon dahil kaya mo nang mahalin ang Diyos sa ngayon. Sapagkat ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig sa pamagitan ng Espiritu Santo. That's why God is love. So nagkaroon ng reciprocity. Hindi man natin maibalik yung pag-ibig ng galing sa Panginoon kung hindi magkaroon tayo ng kahalintulad, kaparehas ng pag-ibig ng Diyos sa atin, na kaya nating mahalin ng Panginoon. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos sa pamagitan ng sarili nating pamamaraan. Amen? Mamamahal din natin sa pamagitan ng pag-ibig na ibinigay niya sa atin. Siya ang unang umibig sa atin. Sabi pa sa verse 32 at 31, ang pangalawa ito, iibigin mo yung kapwa, gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na higit sa mga ito. Mga kapatid, ang pag-aral natin kanina.
Sabi ko nga na maiibig mo lang yung kapwa kung paano mo iniibig ang iyong sarili, ganun mo ibigin yung kapwa. Kung paano mo ayaw saktan ang iyong sarili, hindi mo rin sasaktan yung kapwa. Kung paano minamahal mo yung sarili mo, iniingat-ingatan. Anong ginagawa mo sa sarili mo? Paggising sa umaga, di ba? Kumakain ka, naliligo, di ba? Gusto mong maging masaya ka. Mga kapatid, lahat ng ginagawa mo yan. Yan ang gawin mo sa iyong kapwa. Pero kung minsan mahirap gawin. Kasi yung iba, hindi daw lovable. Di ba? Hindi daw lovable. Kaya kung minsan sa loob ng iglesia, meron kang favoritism eh. Totoo, di ba? Meron kang mga best friend. May mga favorite kang preacher. May favorite kang mga ngaral. Totoo yun, di ba? Pero tandaan natin mga kapatid, it's love without dissimulation, without hypocrisy. Amen. Tatandaan natin, tayo minahal ng Diyos nung tayo nasa kasalanan. Hindi tayo lovable, pero minahal tayo. Amen. Isipin natin mga kapatid. Ngayon, tingnan nyo ang iyong bawat kapatid sa Panginoon. Timbangin niyo yung sarili niyo. Mahal niyo ba sila ng pantay-pantay o paano pagmamahal? Amen. Di ba? So, isipin natin mga kapatid. Amen. Yeah. Ngayon, isa sa nakakalugod sa Diyos, mahalin natin yung mga wala pa sa Panginoon. Unsafe. Di ba? Mahalin natin sila. Kasi inilagay sa atin yung burden na yan. Kaya mayroong Great Commission. Mga kapatid, kawawa naman sila. Nasa sekta sila eh. Oo nga, ang nakikita natin, mali na ang kanilang gawain. Panalangin natin sila na babuksan ang kanilang puso at kaisipan sa katotohanan. The truth shall set them free. Mga kapatid, nakakalugod sa Diyos yan. Ipag-pray natin. Magmula sa ating mga kamag-anakan, hindi pa naligtas, sa mga kaibigan, maging sa ating mga kapatid na nalamig sa pananampalataya. Pag-pray natin sila patuloy. Naalala niyo ba sila mga kapatid? Amen. Ngayon, paano naman yung mga sa ibang sekta, ibang ano? Kung minsan, lalo dito sa Canada, karamihan dito, atheist eh. Yung iba naman, karamihan gusto maging Buddhist. Kasi nakakausap ko sila eh. O ito yung mga co-workers natin. Kung minsan, hinahamak yung ating pananampalataya. Di ba? Dahil hindi tayo umiinom, hindi tayo naninigal, hindi tayo nagbibisyo. Kung minsan, kung anong tinatanong sa akin, sabi ko, I don't drink. I never drink. Hindi ako nag-smoke. Diba? Hindi ako nag-ano. Nagiging ano sa kanila yun. But you see, we have to pray for them. Ngayon, dinadalangin ng Panginoon ang pagkakaisa ng bawat magkakapatid. Yun ang napakaganda nung sa dalangin ng Panginoon. Doon sa John 17. Yung unity. Unity in faith, in spirit, unity in love. Mga kapatid, pakipag-isa sa bawat isa. Kaya, mga kapatid, yung bawat pintig ng puso ng Kristiyano, nadarama ng bawat isa. Kung may burden ng bawat isa, nadarama. Kaya kung nagtutulungan ng bawat isa, ito isang ano yun eh. Kaya ano yun, yung pagtutulungan ng bawat isa sa mga physical, spiritual, maging sa mga kongregasyon, sa mga anibersaryo, sa lahat, di ba? Nagiging magaan. Sabi nga, kahit konti-konti, pag pinag-isa mo, dadami yan. Sabi nga ni Brother Jet palagi, yung ginto, konti-konti lang yan, pero pinag-isa mo, lalaki yung ginto. Di ba? Not only in material way, much more in spiritual way. Nalulugod ang Diyos. Pakita mo yung dito sa Biblia, yung mga pangalan ni Pablo kung paano siya nagpapasalamat dun sa mga iba't ibang church. Doon sa Philippians, na kung paano tinutulungan din siya. Mga kapatid, nagpapatuloy yun sa Iglesia ng Diyos.
At dito pa mga binabala kapatid at ating basahin dito po sa Proverbs chapter 3. Ito isa pinaka maganda rin. Proverbs chapter 3, dito po sa verse 5. Sabi po rito, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa inyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong malakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot sa Panginoon at tumiwalay ka sa kasamaan. Sabi rito mga kapatid that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito yung isang napakaganda na sinabi rito sa Proverbs, mga kapatid, sapagkat ito ay totoo. Karamihan kasi na tayo nagtitiwala sa ating sariling kaunawaan. Pero sabi niya dito na, lean not on your understanding. Bakit sinabing lean not? Sapagkat yung pagkaunawa natin, yung ating kaunawaan, may limitasyon. O sige nga, malalaman ba kung anong mangyayari bukas? O, kung sa lahat ba ng plano, malalaman ba na ito ay tagumpay lahat? O, kung minsan meron tayong plano. Minsan dito nasusunod sapagkat meron palang mas magandang plano ang Diyos. So para mas madali at itinakakalugod sa Panginoon, ipagkatiwala mo lang sa Panginoon. Ngayon, ang problema, pinagkatiwala mo sa Panginoon. Eh, pinapanalangin mo naman yung sarili mong gusto. O, sige nga. Kaya ano nangyayari? Gusto mo pa rin ipinagpipilit sa Panginoon yung sarili mong gusto. Dinidiktahan mo pa ang Panginoon. Sabi ng ibang magulang, kabata-bata mo pa, mas magaling ka pa sa akin, tuturuan mo pa ako. Hindi sinasabi ng Panginoon yan, pero kung titignan mo, we have the God who is a God of wisdom. God of knowledge. Hindi lang highly intelligent yan. He is the creator of heaven and earth. Amen. Alam niya lahat, anong klaseng, ano yung nandun sa katawan mo, siya naglikha niya. Lahat ng dugo, kung gaano karami yung hininga mo, binibilang yung ultimong buhok mo. Alam niya kung gaano ka itatagal dito sa libutang ito. At alam niya anong mangyayari bukas, at alam niya kung ano ang kahihinatnan ng mabuti at masama. Kung minsan para tayo mas magiging tayo maging marunong sa Diyos. Mga kapatid, ang nakakalugod sa Panginoon that we have to trust in God's hands. We have to trust in His providence. Amen. At hindi tayo mapapahawa. Ngayon, sabi ito sa verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Sa lahat, sabi nga, ay alalahanin mo siya, mga kapatid. At sapagkat, pinofocus natin yan sa Panginoon lahat. Ibinibigay natin. Panginoon, ikaw maggabay, ikaw magpala, at kung hindi mo ito kalooban, huwag mong ibigay sa akin. At di ba napakagandang panalangin? Ito ang aking plano sa buhay. Nagbabala kami kung kailan kami uuwi sa Pilipinas. Pero hanggang sa ngayon wala pa kaming specific date. Ang ginagawa ko, Panginoon, kung ano yung kalooban mo kung kailan kami uuwi. Maganda, pwede tayo umuwi ng anniversary ng Church of God, pwede tayo ng convention. But you see, you have to pray for everything. Lalo na lang sa mga bagay na pang-spiritual. Sapagkat sa ating mga plano, sa ating mga desisyon, mga kapatid, isang bagay ang iisipin natin na huwag makompromise ang ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa Biblia, uncompromisingly faithful. Mga kapatid, kung ang aking plano makokompromise sa aking pananampalataya, ako'y mapapalayo sa Panginoon, hindi ko nagagawin ito.
Kung mayroon ako sa aking kaloob-looban sa akin na ito ang naglalayo sa iyo, tulungan mo ako na ito. Iwanan at alisin. Hindi ka nagpapadala sa iyong damdamin, sabi niya. Kuminsan, tulad na sabi yung kanina, hindi yan ang pananampalataya, papadala ka sa iyong damdamin. Hindi ko sinasabi na wala tayong pakiramdam, kundi tayo ay binibigay natin sa Panginoon na siya ang maggabay sa atin. Sabi dito, in all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sabi sa verse 7, do not be wise in your own eyes. Yan. Fear the Lord and depart from evil. Mga kapatid, that's reverence. Give respect. Tanda natin, sa tayo ay nabubuhay, tayo gumagalaw dahil sa Panginoon. That's why in every day of our life, every morning, pagising natin, tayo buhay. Tayo manalangin, magpasalamat. Tayo kakain, tayo magpasalamat. May binigay ang Diyos. Ako'y nagpapasalamat sa oras na ito, ako'y nakakain na ng Kanyang salita. Binusog na tayo. Binubusog tayo palagi. Kaya napakaganda. Nagkaroon ng maganda sapagkat yung hindi mo lang madama, kundi ito isang karanasan na dapat maranasan na lang ng anak ng Diyos. Na maalaman mo na ang iyong pananampalataya, ang iyong buhay ay kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Na kung minsan gusto natin pasayahin ang ating mamahal sa buhay. Totoo yan. Noong Mother's Day, di ba pinapasay natin yung mga ina? Ngayon, Father's Day, pasasay natin yung mga awa. Pinapasay natin mga anak. So, ibinibigay natin yung alam natin na mapagbigay sila ng kasayahan. Yung gusto nila. Mga kapatid, ano bang ibinibigay natin sa Panginoon na makapagbigay ito ng kagalakan at kasayahan, kaluguran sa Kanya? Sabi nga, the faith that pleases God. At yun nakikita sa ating mga gawa. Merong gawa ng pananampalataya. So, hindi tayo naligtas sa pamagitan ng magandang gawa, tayo naligtas sa pananampalataya. Pero nung tayo naligtas, sabi ni James, ito na ay paraan na magkaroon ka ngayon ng, magkagawa ka ng mabuting gawa sa pangalan ng Panginoon. Amen. Dahil ngayon, tinatanggap na ng Panginoon yung mabubuting gawa na ginagawa natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga bagay na ito, kuminsan, tayo nasa iba't ibang time zone ng mundo. Minsan ating mga kapatid, madaling araw na, iba gabi na, dito early morning, ganyan. Doon yung kanilang pagmamahal. Amen. Sacrifices. Amen. Dahil nasa kanila yung pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig sa magkakapatid. Amen. Amen? And iyan ay hindi naliligid sa Diyos. Sa maliit at sa malaki na ginawa mo sa pangalan ng Panginoon, mga kapatid. At ito yung isusunod natin doon. Mayroon nakalaang reward. The reward of faith that pleases God. At babalik tayo. Yung sumobra na tayo. Sa Hebrew 11:6, sabi niya, kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya sapagkat siya'y tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisikip. Hanap that He is the rewarder of them that diligently seek Him. So may reward. Mga kapatid. Ngayon, isang napakaganda na bago tayo pumunta doon, bago tayo magtapos. Bago umalis ang Panginoon, alam mo ang sabi niya? Gagawin niyo ang mga gawang ito na mas dakila doon sa aking ginagawa dahil ako'y babalik sa Diyos Ama. Greater works you will do because I'll be going back to the Father. Sorry.
Mga kapatid, kanino sinabi ng Panginoon niya? Sa mga lingkod niya, sa mga tunay na Kristiyan. Hanggang sa kapanahonan natin ngayon, mga kapatid, yung pinapagawa sa atin ay dakilang magawa. Mga kapatid, kung ibinigay sa iyo yung responsibility niyo, inaasahan ng Panginoon na gagawin mo yan. Sapagkat alam niya na magtatagumpay ka. Sapagkat kasama siya. Anong sabi niya doon? At ako'y sa inyo hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Habang ginagawa natin yung mga dakilang gawa, sa pangalan ng Panginoon, kasama natin Panginoon na gumagawa. At siya nagbibigay ng katagumpayan. Kakita mo may mga kaluluwa na naliligtas. Ang iglesia na papalakas, ang iglesia na papabayal. At higit sa lahat, makita natin ating sarili. At tayo tunay na naglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, lahat ito ay matatapos, sabi niya. But the reward of that faith that pleases of God is eternal glory with the Lord. Sabi nga, when we see Christ. Ganda yung kanta, no? Kung makita natin ang Panginoon pagdating ng araw. Lahat na nung naranasan natin dito, hirap, sakripisyo, lahat ng pagpupuya. Wala na. Sapagkat makikita na natin ang mukha ng Panginoon. Isang dakilang Diyos na umibig sa atin. Iniligtas tayo, binigyan tayong pananampalataya, dinala tayo sa tunay na paglilingkod, masamba natin sa Espiritu at katotohanan, ginagamit tayo ng Panginoon. At higit sa lahat, na tayo anak ng Diyos, na lahat ng kanyang mga anak, kung saan nandoon ang Ama, nandoon ang Anak, ng Espiritu Santo, nandoon tayo. Kasama lahat ng mga banal. Mga kapatid, yan ang tinatawag ng Great Convention. Na lahat ng mga nasa pananampalataya, mga kapatid, ito ang mayroong eternal reward na naghihintay. Sabi ko nga, kuminsan tinitignan ko yung aking edad, hanggang kailan ako sa sanlibutan ito. Pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako hanggang sa katapos-tapusan na aking buhay. Ako'y maging matapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo habang ang buhay narito. Mga kapatid, alam ko na sa inyo lahat, ganoon din. Kaya, purihin ng Diyos sa kanyang banal na salita. Manawa, higit sa lahat ay ito'y napagbigay din magandang encouragement sa bawat isa. Purihin ng Diyos, kaya banal na salita at to God be the glory. At sa huling prayer, hinihingi natin kaya Sister Judith ang pananalangin at sa kung mayroon tayong panawagan. Kaya natin kay Sister Judith.